Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming pag-asa at kaliwanagan ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong na buhay ay nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla sa mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari, na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Tayo pong lahat, ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ugat ng ating pagiging binyagan ay pananampalataya kay Jesus. At yung pananampalataya kay Jesus ay pagtulad, lalo na sa Kanyang mga ginawa. Ito isang bagay na nababaliwala natin dahil halos lahat tayo ay bininyagan ng sanggol pa lamang tayo. Kaya yung mga magulang natin ang nagdesisyon na tayo'y pabinyagan. Pero malaking hamon sa mga ipinabibinyag yung anak na habang lumalaki ipauunawa na yung pananampalataya dapat maging personal nating desisyon. Kaya nga, pagka sumasapit ang panahon ng pagkabuhay, pinapaalala sa atin yung ating pagiging binyagan at yung kahalagahan na yung ating pagiging binyagan ay maging personal nating desisyon ng pagsampalataya at pagsunod sa Panginoon. Yung maging binyagan, hindi lang grasya na tinanggap lang. Sa pagtanggap natin ng grasya ng Diyos, may hamon ito na ito'y isabuhay natin araw-araw. Yung grasya na ipinanganak na muli at matulad sa ating Panginoon, ito ay araw-araw, buong buhay natin bilang Kristiyano, ay araw-araw nating isa sa buhay. Ang maging binyagan ay pagtulad, imitation of Christ. Dahil ang ugat ng ating pagiging Kristiyano ay yung pananampalataya natin kay Jesus. At kung paanong si Jesus nag-alay ng sarili niyang buhay para sa ating kaligtasan, ganyan din ang magiging buhay ng isang binyagan. Sa unang pagbasa natin, napagandang paglalarawan ng unang komunidad ng simbahan. Sabi nga, walang naghihirap nung panahon na yon. Kasi lahat ng mga Kristiyanong binyagan, inaalay ang sarili nila at kung ano meron sila para sa iba. Radikal yung kanilang pagbibigay ng sarili. Hindi lang sila basta nagdo-donate
ng kanilang kung ano meron sila. Talagang lahat ng ari-arian nila, ipinagbibili nila at inaalay sa mga apostol para ipamahagi sa lahat ng pantay-pantay. Ito'y isang radikal na pagsasabuhay ng kanilang pagiging binyagan. Dahil yung maging binyagan, maging anak ng Diyos, ay pagtulad sa pagbibigay ng sarili o generosity ng ating Panginoong Jesus. Hindi man ganon ang ating pamamaraan ngayon, pero magkakaroon ng saysay ang ating pagiging binyagan kung tayo rin mahahanap natin yung paraan kung saan ibibigay natin yung sarili natin alang-alang sa iba, alang-alang sa lahat. Walang Kristiyanong tunay, walang binyagang tunay ang hindi nagbibigay ng sarili niya. Kaya kung ikaw ay binyagang Kristiyano, pero ipinagdadamot mo sarili mo, pinagdadamot mo oras mo, pinagdadamot mo yung kakayanan mo, pinagdadamot mo kung ano meron ka, material man o hindi, yung salitang pagdadamot wala sa bokabularyo ng isang tunay na binyagang Kristiyano. Ang buhay natin ay buhay pag-aalay ng sarili. Katulad ng anak ng Diyos na itinaas upang maging pinagmumulan ng kaligtasan. At saan magmumula ang kaligtasan natin? Sa pagtulad natin kay Jesus na nag-alay ng sarili niya sa krus. Kaya yung maging binyagan, maging ipinanganak na muli, ay pagtahak sa isang radikal na buhay na pag-aalay ng sarili. Yan ang magiging katangian natin bilang mga ipinanganak na muli. Walang mga ipinanganak na muli sa Panginoon ang hindi nagbibigay ng kanyang sarili. Paano natin ibinibigay ang sarili natin alang-alang sa kabutihan at kaligtasan ng lahat? Ang lagi lang ba nating iniisip anong matatanggap natin? Iniisip ba natin araw-araw kung paano tayo magbibigay at magbibigay sa makahulugang paraan? Paano mo binibigay ang sarili mo para sa iba? Ikaw na isang binyagang Kristiyano. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mortal na katawan. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno. Ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag ng Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway maipagamot at mabigyan ng lunas
sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapanay, naway magdiwang ng maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating ipagdasal ang mga kapatid nating humihiling at nangangailangan ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa pagdiriwang na ito. Panginoon, tulad mo, matagpuan nawa namin ang aming sarili na nagbibigay at nag-aalay ng aming sarili alang-alang sa kabutihan ng iba bilang pagsunod sa iyo. Kaming mga ipinanganak na muli sa tubig at espiritu. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikranangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na paikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.